Okay, palakpakan naman natin si Lord Jesus. Sa Kanya po yan. Salamat po sa Panginoong Yesus. Napakabuti. Buti na lang, no, yung Diyos natin, ano, napaka-understanding. Alam nyo, no, kung understanding lang tayo, may intindihan natin na ang Diyos ay understanding. Hindi siya mahirap kausap. Hindi ho siya matampuhin. Yung tinuro ng reliyon sa atin, tinuruan tayo na ang Diyos ay matampuhin. Tinuruan tayo na ang Diyos ay iyakin, ano? Na hindi ka lang nakapagsimba, binubura ng pangalan mo sa aklat ng buhay. O kaya hindi ka lang nakapag-pray, nanlalamig ka na daw, lukewarm Christian ka na daw. May mga terminology nila no? Oh. Isang araw nga may nagsabi sa akin, Pastor, wag po kayong magalit. Hindi ba masama yung salitang OMG? Sabi ko sa sarili ko, kapatid, hindi naman ho ganun ang Diyos natin Pati ba naman yung pananalita natin, papatulan ng Diyos? Diyos ko Lord. Yan ang tinuro ng reliyon sa atin. Takutin tayo no? Magsalita ka lang ng OMG, magsalita ka lang ng oh my God. Aakusahan kanila na do not use the Lord in vain. Hindi nila alam kung ano yung meaning ng 10 utos na yun na huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alam niyo mga kapatid, no, bigang educate lang natin. No? Una, yung do not use the name of the Lord in vain. Ang kausap dyan, ang mga Hudyo. Di ba nasa 10 utos yan, huwag niyong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Actually, utos talaga yan sa mga Hudyo na huwag niyong babanggitin yung pangalang talaga, yung YHWH, yung tetragrammaton ng tunay na pangalan sa Hebrew. Kasi bawal talagang sabihin yun. Kaya yung mga sulat nila, nire-replace nila ng imbis na YHWH o Yahweh o Yuwo o wala kasing vowel ang ang Hebrew. So imbes nilalagay nila ng Diyos o Lord na lang. Yun ay para sa mga Hudyo. Diyos ko, sa panahon nating mga Kristiyano, hindi na pinakikilaman ng Diyos yung mga term natin. Yung lengguwahe natin. Kung tayo nga mga tao, hindi nauunawaan natin na hindi nakapatol-patol yun. Alam niyo kung bakit? Tinuro sa atin ng reliyon na matakot. Diba? Takutin tayo. Tandaan niyo po, no, kapag ang isang pastor ay nagtuturo ng isang bagay na ikakatakot mo, ikagigilty mo, o yung nagiging judgmental ka, hindi ho galing sa Diyos po yun. Sa bagong tipan po, hindi na po galit ang Diyos. Ang Diyos ay nagalit noon sa kasalanan, kaya nga niya pinarusahan ang kanyang anak Kaya magtatanong na naman sa akin, Pastor, saan po yung sinasabi niyo na nagpaparusa ang Diyos, pinarusahan ng Diyos ang kanyang anak? Nasa Isaiah po yun. Ang daming pilosopo talaga sa mga comment, no? Saan daw nakalagay doon? Nasa Isaiah, kapatid. Gusto niyo basahin pa ba natin? Wala akong time para patulan yan, pero nasa Isaiah po yun na, sige na nga, patulan na natin, share. Ito, saan daw yung yung pinarusahan daw ng Diyos ang kanyang anak? Saan daw yun? Gusto niyo talaga ng Biblia sa Biblia, di patulang ko kayo sa Biblia. Hindi naman po tayo basa-basa magtuturo dito ng wala sa Biblia kasi mapapahiya ako dito Isaiah chapter ito prophecy kay Kristo. Isaiah 53, alam naman natin yan by context. Sabi niya rito, tinis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo ang dapat lumasap. Akala natin na dinadanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. So sinong subject dito? Yung paghihirap ni Kristo. Sabi dito, dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Si Kristo to, na by His stripe, we are healed. Ito yun. Ito, verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap.
Oh, ayan po yung verse sa Bible. Diyos ko, Lord. Galing-galing manghusga tong mga nagko-comment dito. Sabi, ayan o. Ngunit inibig na Yahweh na nasa kanya ipataw ang parusang. Ibig sabihin, intentionally, nasa isip ng Diyos na yung parusa na tayo dapat tumanggap, siya ang tumanggap. O, ibig sabihin, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa atin. Oh. Kaya lang naman namin sinasabi ni Bishop Emmy na pinarusahan ng Diyos ang kanyang anak para maigting ang mga puso nyo. Na ganun kadakila ang ginawa ni Kristo, ang ginawa ng Diyos, sila yung nag-adjust sa tao. Oh. So okay na yan sa mga nag-comment sa akin sa Facebook yata yun eh. Okay na, yung verse na yan. Isaiah 53 verse 6, pinarusahan ng Diyos ang kanyang anak para tayo ay iligtas. Nang dapat tayo yung parusahan, yung anak niya ang pinarusahan niya. Biblical na biblical. Okay. So, hindi naman po talaga yan ang topic natin. Ang topic po natin ngayon ay explain na po natin ang Mateo chapter 24 kasi marami nagre-request ito sa comment eh. Minsan talaga, marami ho nito. Okay, so, okay, Mateo 24. Una, pag sinabing Mateo, alam naman natin na ito ay isa sa gospel ni Christ ng kanyang buhay. Ang gospel nito yung buhay ni Kristo. At ito ay sa panahon na dispensation ng kung saan hindi pa namamatay si Kristo. Pero malapit na siya kasi 24 na to eh. Ang Mateo 24 po ay sinabi na ni Kristo yung mangyayari sa end times. It is all about end times. By the way, no, may nakalimutan akong gusto ipakita sa inyo. Dito po sa Bride of Christ TV o Bride of Christ dito sa ating channel, more on full grace talaga ang tinuturo natin. Para maintindihan nyo, dalawa ang ating pinag-aaralan dito. Pinaka major course talaga natin, dalawa, kalahat-lahatan, dalawa po yan. Kung mapapansin nyo sa aking mga posts, mga ina-upload, nasa dalawang category po yan. Ito po yung pakita ko sa inyo. Yung tinuturo namin ni Bishop Emmy at mga natutunan ko kay Bishop Emmy, mapapansin nyo kapag Gospel of God's Grace, ito po yung full grace. So pag mapapansin nyo yan sa mga video ko na mayroong karakter na cartoon, pag full grace siya yung nagsasalita. Okay? So, Gospel of God's Grace, ito po yung gospel ni Pablo na binigay ng Diyos kay Pablo, New Testament. Ito po yung tayo papasok sa rightly dividing the scripture, etc. etc. Maririnig nyo sa akin yan. So, dalawa po ang tinuturo ko rito, Gospel of God's Grace. At isa pa sa bagay na dapat nyo maintindihan, nagtuturo din po ako ng end times. At itong end times na to ay nakitang-kita, halata naman na napag-aralan natin sa katapusan ng Mundo series. Pag sinabing end times, ito yung tinasabi sa Bible na Gospel of God's Kingdom. Dalawang gospel ang tinuturo ko dito sa channel na to na binigyan ng Diyos sa akin, ang Gospel of God's Grace as Gospel of God's Kingdom. Ibig sabihin, magkabiyaya, kapag nag-aaral tayo ng end times, Gospel of God's Kingdom na yun. End times yun. Tungkol sa paghahari, totoo naman yun, di ba? Tungkol sa paghahari ni Kristo ang end times, ang sentro ng revelation, ang sentro ng mga prophecies, paghahari ni Kristo is about God's kingdom. Diba? At lalo nyong maiintindihan to pag nasa part 14 na tayo, na ang pinaka-sentro o pinaka-puso ng end times is Gospel of God's Kingdom. Kaya hindi nyo alam, nagtuturo na ako ng Gospel of God's Kingdom, ito po yun. Yung Gospel of Grace, naririnig nyo sa akin yan, yung finished work of Christ. Kaya yung mga tinuturo natin dito is both Jews and Gentiles gospel. Pinag-uusapan natin, pang-Hentil at pang-Hudyo. So, yan po ang dapat po natin yan po yung mapa natin. Kapag gaya ngayon, ang topic natin ngayon ay Mateo chapter 24. So, ito ay Gospel of God's Kingdom to, tungkol to sa end times.
So, nandito po tayo ngayon sa Gospel of God's Kingdom para maging malinaw. Kasi may tatanong sa akin, Pastor, ano po ba yung Gospel of God's Kingdom? Sabi ko, hello, yun po yung end times na pinag-uusapan noon natin. Ay, hindi naging malinaw. Sabi ko, sige, sabihin ko sa linggo, dalawa yan. Kaya yung mga tinuturo natin dito, Gospel of Grace at Gospel of God's Kingdom. Okay, start na ho tayo, no? Naku po. Okay, Mateo 24. Basahin nun natin ano, para makita natin kung anong istorya nito. Sabi sa verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya at lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanila ang gusali ng templo. Okay, senaryo para maintindihan natin ng Mateo 24. Ito ay panahon na si Kristo ay hindi pa namamatay. Okay? Sino ang kausap niya? Mga Hudyo, mga alagad. Okay? Saang lugar to? Sa harapan ng templo. Saan to? Sa Jerusalem. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ilagay natin yung ating isip at senaryo sa sitwasyon na to. Sa Jerusalem to, si Kristo nagsasalita, ang kausap, mga Hudyo. Kasi ang problema kasi sa ating mga Pilipinong Kristiyano, pag may nabasa lang sa Biblia, feeling natin tayo yung kinakausap. Kaya tuloy lahat ng mga binabasa natin, apply tayo ng apply sa sarili natin. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang conversation na pag-uusapan natin is nasa Hudyo tayo, nasa Israel. Kailan to? 32 AD. Okay? 32 AD to. Saan to? So, ibig sabihin, lumagar tayo, mag-time travel tayo mga kapatid. Pikit natin mga mata natin, mag-time travel tayo. Pupunta ako sa panahon ni Jesus Christ, ang kausap niya yung mga Hudyo, 32 AD, sa Jerusalem, sa tapat ng templo. Dapat ganun po ang pag-aaral natin ng Biblia. Okay, so ano nangyari? Sabi ni Jesus, so sumagot siya, ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang gusaling iyan? Ang tanong, ano yung gusali na tinuturo? Obviously, ang sagot, nasa verse 1, gusali ng templo. Ito yung second temple. So, ibig sabihin, ang subject dito, lumapit sa kanya, tinuro sa kanya yung gusali ng templo. Sabi ni Jesus Christ, ayun yung templo na yan, yung temple. O ano daw yung mangyayari sa temple? Tandaan nyo, darating ang araw na wala ring yang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat iguguho. So ano yung maguguho balang araw? Yung templo. Diba? Lahat ay iguguho. Oh. So ito ay prophecy mga kapatid. Kailan nangyari, kailan to pinaprophecy? 32 AD. O 33, estimated 32, mamamatay na si Christ ito 32 AD sa harapan ng templo. So ibig sabihin mga kapatid, ang subject dito ay tungkol sa templo. So ibig sabihin, ang nasa isip ng mga alagad at ni Jesus Christ, ang topic dito, ang conversation nila is all about Jewish temple. Ang focus natin dito ay yung pinag-uusapan nila ni Christ dito ay yung second temple. Wherein, yung prophecy ni Christ na yan na maguguho ang templo ay nangyari noong 70 AD na. O, forward muna tayo, time travel tayo. Punta tayo ng 70 AD. Ito nung 70 AD, ito to. Dito yan. Nangyari nga. Dito nagsimula yung prophecy at nangyari 70 AD na fulfill. Nangyari yan in the history nung nilusob ng Roman Empire, ang nagre-rebelding Israel, talagang nilusob nila ang Jerusalem at winasak yung templo. At sabi ng mga historian, kaya daw ang templo daw ay ginuho kasi yung mga pader noon ay puro ginto. Yung pader noon kada may ginto. Kaya kinukuha nila yung ginto, para makuha nila yung ginto, kailangan nilang guhuin talaga ng battling ram. Nangyari nga, accurate yung sinabi ni Christ. Ibig sabihin, nangyari yung sinabi ni Christ. The fulfill, prophecy has been fulfilled. Legit siyang prophecy.
So yan po ay verse 2 ng Mateo 24, no? Okay. Verse 3 tayo. Verse 3, nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon. Nasaan daw yung lugar? Nasa bundok ng olibo si Jesus. Sinong kausap? Mga Hudyo pa rin. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Nagtanong yung mga alagad, no? Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano daw yung mangyayari yung mga bagay na ito? Yung pagguho ng templo sa verse 2. Okay? So, sinong kausap? Mga Hudyo. Ibig sabihin, ano man yung isagot ni Jesus Christ tungkol sa tanong na ito ay para sa mga Hudyo. Wala pang Kristiyano ng panahon na yan. Wala pang mga believer, kaya hindi ho tayo kausap dyan. Okay? Tapos nagtatanong sila, ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Ano daw yung palatandaan ng second coming? Kasi nabanggit na sa kanila ni Christ, aware na sila na si Jesus Christ ay darating uli. Tingnan nyo dalawa subject rito. Muling pagparito at ano daw? Katapusan ng mundo. O yung mga nagsasabi sa akin na wala sa Bible yung katapusan ng mundo, ano yan? O, di ba? Diyan pa lang, sablay na eh. Wala daw sa katapusan ng mundo yung pamagat. Pinagtatawanan ako doon sa wala daw doon. Ano yan? O, question yan, di ba? Okay, ayoko na pagtalunan yan. Verse 4. Sumagot si Jesus, ano daw yung unang mangyayari? Mag-ingat na kayo at huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan nagsasabi, ako ang Mesiyas at marami silang ililigaw. Okay, pause. Pause tayo. Marami raw pupunta raw dito sa kanyang pangalan at magsasabing ako yung Mesiyas. Ibig sabihin, kung i-interpret natin to ng tama, may magpapanggap na Jesus. Oh. May magpapanggap na Jesus. Kailan daw ito mangyayari? Ang tanong, saan sa end times to? Bagamat sa panahon natin ngayon, nangyayari yan, meron nga. Ay kamakailan lang. Dito nga lang sa Pilipinas, meron yan eh. Siya raw yung siya raw yung may-ari ng universe. Yung inaresto, alam nyo na yon. Diba? Siya daw yun. Yung stop. Ano yung stop? Alam nyo na kung sino si stop. Okay, so example lang yan. Marami pong ganyan. Pero, ang tanong dito, saan timing to? Diba? Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa mga digmaan. Kailan mangyayari itong makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan ng mga balita tungkol sa digmaan? Kailan mangyayari to? Saan sa end times to? Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari mga ito, ngunit hindi pa ang wakas. Sapagkat makikibaka ang mga bansa laban sa mga bansa, sa kapwa-bansa at kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Di ba? Nangyayari na ito ngayon, di ba? Pero ang tanong dito, ito ba talaga yung sinasabi Christ? Bagamat nangyayari sa panahon natin ngayon na ang earthquake, palakas ng palakas, climate change, at yan nga, yung mga banta ng digmaan, yung ngayon sa panahon natin ngayon, di ba, may paglusob ng Russia sa Ukraine. Ngayon, binabantaan tayo ng China. Sa West Philippine Sea. At gahibla ang pwedeng mangyari. May possible na dito magsimula yung World War III. Pwede rin sa Pilipinas magsimula yun. Whatever. Ang sabi dito, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. So yung mga gera-gera na to at yung mga may bulaang Kristo, ang tanong dito, kailan to mangyayari? Etong event na to, kailan to tinutukoy? Saan dito sa end times na to, Saan dito sa prophecy na to? Sa panahon ba ng church age, nangyayari na ba to? Sa panahon natin ngayon, dito tayo, di ba? Church age.
O hindi kaya sinasabi ni Christ dito yung 7 years of tribulation? So alamin natin, sa church age ba yung tinutukoy ni Christ? Pangkalahatan ba to? General? O specific dito sa 7 years of tribulation? Dalawa yan. Ngayon, para malaman natin, basahin natin yung sumunod na verse. Sa panahong iyong kapopotan kayo dahil sa lahat sa akin, isasakdal upang pahirapan at patayin. Kailan to? Kailan to na magkakaroon ng persecution sa mga Hudyo? Kailan to? World War II ba? Noong nangyari ng World War II ba? Noong panahon ba ni Nero Caesar, na kagaya ng sinasabi ng mga preteries, na nangyari na daw yung tribulation? Yung ba yung panahon na yon? Okay. Tandaan nyo sa panahong iyon, kapopotan kayo dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan patayin. Hindi po tayo kausap dito, remember. So, ibig sabihin, Jewish persecution to. Hindi to sa panahon natin. Hindi naman tayo kausap eh. Yung tayo yan. Pahihirapan tayo. Handa tayong mamatay kay Kristo. Yan yung mga turo ng mga tayo daw yan. Hindi naman tayo yan eh. Out of context. Time travel, nasa 32 AD pa lang tayo. Wala pang Kristiyano, wala pa. Wala pang mga born again, wala pa sila wala pa tayo sa panahon na to. Okay? Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapopot sa isa't isa. Anong pananampalataya to? At mapopot sa isa't isa. Ito ba ay church? O ito ay mga Jewish believer? Diba? So, hindi natin malaman kung saan to eh. Mamaya malalaman natin kung saan parte. Maraming magpapanggap na propeta at idiligaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap at ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami. O ibang mga perverted. Ano yan? Pag nanlalamig ka na sa Panginoon, maraming nanlalamig sa Panginoon ngayon. Ito yung verse na yan. Ito raw. Mga tinuro sa atin ng mga elder na pastor nung naabutan natin. Yan daw yun. Hindi pa. Wala pang Kristiyano sa ba't tayo? Hindi tayo kausap dyan eh. So hindi yan atin. Mateo 24, hindi to atin. Ang kausap dito mga Hudyo. Ibig sabihin, anong religion ng dito? Christianity ba? O baka naman Jewish believer? Ito, mga favorite ng ito, verse 13. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ano to? Ito, sabihin ko na sa inyo tribulation age to, itong panahon na to. Malalaman nyo mamaya kung bakit ko sinabing nandito tayo. Itong mga sinasabi ni Christ, yung mga gera-gera, dito yan. Naniniwala ako na ito ay birth pains dito. Mamaya malalaman nyo bakit dito yan. Bakit ito yung binabanggit ni Christ sa 7 years of tribulation? Malalaman nyo mamaya kung ano yung aking ebidensya kung bakit nasa yung birth pains na yan ay panahon ni Christ. Dito ito sa 24. At ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita. Ano yung gospel? Tungkol daw saan? Anong gospel ba to? Gospel of grace ba? O hindi eh. Ang paghahari ng Diyos. Gospel of God's kingdom upang makilala ang lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. So ang tanong, itong mula 4 hanggang 14, anong senaryo to? Para malaman natin kung anong senaryo to, syempre ang malalaman natin yung kasunod, yung verse 15. Ito Verse 15. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. So binabanggit ni Christ dito yung abomination of desolation, yung paglapastangan sa templo. Di ba sa pag-aaral natin, ang paglapastangan sa templo ay mangyayari dito sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Ito Yung verse 15 ito So, ibig sabihin, lahat ng binabanggit ni Kristo sa 4 verse 14, pasok sa 7 years of tribulation. Ibig sabihin,
Yung buong Mateo 24 na to ay umuugnay sa 7 years of tribulation. Dito to. Yung mga preterists, dito daw dito raw, sa church age daw, dito raw yun. Hindi. Kasi ang landmark dito, yung abomination sa templo na prophecy ni Christ. Tapos inuugnay niya kay Daniel, ang sabi yung kay Daniel, kalapas na nga ng walang pangalawa na tinutukoy ni Daniel. Ano ba yung tinutukoy ni Daniel dito? Imbestigahan natin yung sinasabi ni Daniel. Nakasulat po yan sa Daniel 9:27. 9:26. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ kay Daniel. Ito yun, no? Ang pinunong ito'y gagawa ng matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Guys, 7 taon. Ano yung 7 taon na to? Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog. Itataas sa templo ang kalapastanga ng walang kapantay. Ayun ang binanggit yung abomination. No? Kalapastanga ng walang kapantay at mananatili siya ron hanggang naglagay sa kanya parusahan ng Diyos. So, ibig sabihin, umuugnay sa 7 years of tribulation tong yung 7 taon, no? Tapos 3.5. So, eto yun. So, ibig sabihin, yung birth pains na sinasabi ni Christ, pasok sa 7 years, yung unang 3.5 years, at yung kalahati, eto. Kasi 7 taon daw, di ba, makikipagkasundo. Tignan nyo ang sabi ni Christ, unawain daw natin yung sinasabi ni Daniel. Ito yun yung 7 taon. So, ibig sabihin, yung tinuturo ni Christ na Mateo 24 ay 7 years of tribulation. Nandito tayo. Kaya yung mga gera-gera, lindol-lindol, at saka yung manatiling tapat hanggang wakas, ito ay para sa mga Hudyo na manatili silang tapat hanggang wakas mula 7 years of tribulation. Manatili silang tapat hanggang wakas. Ano kailan yung wakas na to? Dito sa second coming of Christ. Dito. Dito yun. Ngayon, balikan uli natin yung sinasabi ni Christ, no? Balik tayo dito kung ito ay 7 years of tribulation. Ibig sabihin, mula 4 hanggang 14, ang binabanggit ni Christ dito na mag-ingat kayo, huwag kayo maligaw ni numan sapagkat paririto sa pangalan ang magsasabing ako ang Mesayas. Antichrist ang tinutukoy na pala rito. At marami silang maliligaw. At ayon sa pag-aaral natin, ang Antikristo ay magsisimula bago mag 7 years of tribulation after ng rapture. So, ibig sabihin, malinaw na yung binabanggit ni Christ dito na mula 4 hanggang makakarinig kayo ng digmaan. Ang tinutukoy ni Christ dito, yung digmaan sa 7 years of tribulation, hindi sa panahon natin. Sapagkat baka ang bansa laban sa bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian magkakagutom. Tama, di ba? Yung 7 seal, na yung 4 horseman, yung puti, antichrist. Yung pula, gera. Yung pangatlo, yung itim na kabayo, yung taggutom. Tapos yung berde, yung kamatayan. Ito, sakto sa sinasabi ni Christ. Guys, ganyan po yung tamang pag-aaral po ng Bible. Ibig sabihin, ang tinuturo ni Jesus Christ sa Mateo 24 ay yung nangyayari sa 7 years of tribulation. At sabi ni Kristo sa mga Hudyo, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At tamang-tama, yung ipapangaral daw ang mabuting balita tungkol sa Gospel of God's Kingdom, dito rin yun. Kasi nga, during church age, ang tinuturo dito ay Gospel of Grace. Pagdating dito sa 7 years, Gospel of God's Kingdom. Accurate at harmonized. Dito yun. Kaya ang Mateo 24 po ay umuugnay sa 7 years of tribulation. Sabi ito, kapag nangyari na ito, ang mga Hudeya ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag na mag-alala pang bumaba upang kumuha ng kahit anong kanyang sa bahay. Bakit? At ang mga nasa bukid ay huwag na umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang taon magpapasuso sa mga araw na iyon. Panalangin ninyo na ang pagtakas ay huwag mataon. Bakit? Ba't sila tatakas? Di ba? Ano meron? Bakit kailangan silang matakas, wag nang bumalik, kawaway nagdadalang tao, wag nang kumuha ng balabal? Bakit? Kasi nasa 21, sapagkat sa panahong iyon,
ang tao ay magdaranas ng napakalaking kabighatiang hindi pa nararanasan mula ng likha ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi pa mararanasan pa kahit kailan. Tama! Tingnan nyo tong mapa natin, no? Pagtapos ng abomination of desolation ay great tribulation. Oh. Ito yung verse 16 hanggang 22 ng Mateo 24, great tribulation ang binabanggit. Verse 4 hanggang 14, birth pains. Verse 15, abomination. Dahil kaya natin nakuha yan dahil sinasabi kay Daniel. O, pasok. Pasok sa 7 is tapos magkakaroon daw ng great tribulation. Sabi rin, no, kung hindi paikliin ang panahong yung walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, Christian ba tong hinirang? Hindi. Hudyo. Paikliin ang panahon na yun. Remember, sino kausap ni Christ sa mga Hudyo? Ang 7 years of tribulation. Kanino? Sa mga Hudyo. Nasaan ang mga Kristiyano? Walang Kristiyano sa 7 years of tribulation. Nasa taas tayo. Nagkakasayahan tayo sa langit kasi nag-rapture na. O, tama yung ating pinag-uusapan. O. Kaya ang Mateo 24, hindi po tayo kasali dyan. Kaya lahat ng mga bagay ng mga verse dyan, huwag tayong apply na tayong kausap dyan. Sabihin ng mga born again na pastor, manatiling tapat hanggang wakas. Hindi naman ikaw yun eh. Hindi naman sa'yo yun eh. Diyos ko. To. Eto So, ayun na yung mapa natin. Okay. Guys, medyo mahaba to Mukhang mahaba itong pag-uusapan natin. Nasa 24 pa lang tayo, wala pa tayo sa 25. Okay. 23. Kung may nagsabi sa inyo na narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniwala. Ano to? Ano tong verse na to? Sapagkat may magpapanggap na Mesiyas at may mga ililitaw na bulaang propeta. Marami to. Okay. King James, tingnan natin. For there shall arise false Christ. Plural, Maraming antikristo daw, marami. And false prophets. Marami guys, marami to. So, iba yung binabanggit niya sa verse 14. Iba rin ito. At kagaya na pag-usapan nga natin, na ang dalawang antikristo ang makikita natin sa tribulation age. Sa panahon natin ngayon, lalo na't nalantad yung Project Bluebeam na plano ng black government. Alam niyo na kung sino yung mga, ayoko nang banggitin, maano na naman ako sa YouTube. Para magkaroon ng one world religion, one world government. Alam niyo na yon, yung Project Bluebeam. So, ano plano nila? Ang plano kasi talaga nila ay gumawa ng hologram sa heaven na sabay-sabay na makikita ang lahat ng Diyos at sasabihin nila kung ano yung tunay na Diyos. Yun ay ayon kay Serge Monas na whistleblower sa Canada. So alam niyo na po yung mga kapatid, ayokong maano tayo ngayon sa YouTube na naman. So yun, that is Project Bluebeam. So ibig sabihin, ang antikristong lilitaw sa tribulation age, isang totoong antikristo, yung totoong antikristo yung false Christ talaga, at yung mga hologram na antikristo. Ibig sabihin, hologram talaga. Napag-usapan na ho natin to, dati, panoorin nyo na lang po yung, ano bang part yun. Yung sa Project Bluebeam, panoorin nyo po. Yung fake rapture. Pakita ko na lang mamaya sa inyo yung kung saan yun sa YouTube channel. So, ito yung guys, For there shall arise a false Christ, false prophets, and shall show great signs and wonder. Actually, hindi naman signs and wonder yan. Sa mata lang ng tao yan Okay. Balik tayo sa Tagalog. Magpapakita sila ng mga kamanghamang himala at mga kababalagang upang ligaw marami kahit ang mga hinirang ng Diyos. Di ba? Fake alien invasion, fake hologram, para sambahin ng Antikristo. Tandaan nyo, pinagpauna ko na nang sabihin ito upang kayo makapaghanda. Sino yung makapaghanda? Ang mga Hudyo. Bakit ko nasabing hologram possible yun? Technology ito. Sabi rito,
Kaya't kung sabihin nila sa inyong naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala na siya ay nasa silid. Sapagkat darating ang tao na parang kidlat gumuguhit mula sa silangan hanggang kanluran. Kung saan may mga bangkay na andun magtipon ng buitre. Yung pagdating daw ni Christ ay para daw kidlat. At yung ito, no, yung kung saan may mga bangkay doon nagkatipon ng buitre, alam naman natin na ito ay umuugnay sa Battle of Armageddon. Yung mga sa part 13a, di ba, na pag-usapan natin doon na ang Battle of Armageddon, merong big carnage talaga. Babahan ng dugo. Hindi ko lang masabi kasi, makapakita sa YouTube kung paano mangyayari. Pero basta ang lahat ng tao, imagine niyo pag sinabi ni Christ na mamatay ang lahat ng tao, sasabog ang katawan ng mga taong 300 million sa Armageddon, sa Megiddo. Kaya ano talaga, babahan ng dugo talaga ron. Kaya yun, busog na busog ang mga buitre. Ito yun. Kung saan may mga bangkay, may bangkay doon magkakatipon ng buitre. Armageddon ang code name nito sinasabi ni Christ. So, okay, so ano mangyayari doon sa pagkatapos daw ng kapighatian? Ito, pagkatapos daw ng Great Tribulation. Ito, Project Bluebeam 23:28 verse 20 to 23:8. Okay, second coming, dito na tayo, second coming. Pagkatapos daw ng Great Tribulation, sabi ito, pagkatapos ng Great Tribulation. Letra por letra, o sige, letra por letra tayo. Immediately after the tribulation, after daw ng tribulation those days, shall the sun be darkened and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. Ito yung napag-usapan na natin sa part 10a, part 10c, sorry. Yung second coming of Christ, lilindol talaga sa buong mundo. Buong planeta ay aalugin, maalog. Si Jesus Christ ang planet shakers. Alam niyo ba yung bandang Planet Shakers? Kinuha nila ang word na Planet Shakers si Kristo kasi yung Planet Shakers eh. Kasi pag dumating si Jesus Christ sa second coming, kasama tayong mga saints, talagang literal niyang paaalugin ng buong mundo. Doon kinuha yung Planet Shakers, guys. Yung pala yun. Doon kinuha yun. Yung bandang Planet Shakers, alam nila ang end times. Kaya pinangalan nila ang banda nilang Planet Shaker dahil kasi si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ ang Planet Shaker. Kaya pag dumating si Jesus Christ sa buong mundo, sa kanyang second coming, ito yung mangyayari, Pagkatapos ang kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, maglalaglag mula sa langit bituin, at mayayanig ang kapangyarihan ng kalawakan. The earth shake. Marami nang sasabing scientists pwedeng ito ay polar shifting. Kaya nga yung mga, di ba sinabi sa Revelation, sa ikapitong trompeta, ikapitong mangkok at ika-anim na selyo, na mababago yung mabibilis ang ikot ng mundo, yung stars sa kabila ay makikita mo sa kabilang gagalaw talaga. Ito yun, guys, nakakatakot to. Kawawa to. Kawawa yung mga yung mga nasa lupa. Tayo hindi naman natin ramdam to kasi tayo yung dumarating eh. Sila yung matatakot sa atin, kasama natin si Kristo to eh. Pero kawawa yung mga nasa lupa, matatakot dito kasi talagang parang nayanig ang buong mundo talaga. Okay, 30. Pagkatapos ay daw, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis at lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na sa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Di ba? Yung kantang Hosanna, di ba? Alam niyo yung kantang Hosanna? I see the King of Glory. Basta meron sinasabi na clouds and fire and the whole earth shake. And the whole earth shake. Biblical talaga yung Planet Shakers eh. Okay. Sa hudyat na malakas sa tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Alam niyo, marami mga dispensationalists na naniniwala na ang rapture ay dalawang beses mangyayari bago mag 7 years sa rapture at meron ding rapture sa second coming.
I don't know, ayoko muna maging dogmatic, pinag-aaralan ko pa yon. Pero marami mga Bible scholars naniniwala na dalawang rapture ang mangyayari talaga sa bago mag 7 years of tribulation at ito nga tong second coming. So, ayoko maging dogmatic, guys. Saka natin pag-usapan yan. Nire-research ko pa. Pero yung rapture bago mag 7 years of tribulation, talagang biblical na biblical po yun. Okay, so nasa na tayo? Ibig sabihin, guys, ang Mateo 24, tapos na, wala na. Oh. Ang sunod dito, 25 na. Oh. 25 na, wala na eh. Ay, ito pa pala. Ngunit walang nakakaalam ng oras sa pagsapit na yun kahit na mga angal sa langit o anak man ang ama lamang nakakaalam nito. So, maliwanag na guys, ang buong 24 ay umuugnay dito sa part ng end times. Ito yan, no? Yung 70 AD na pagkasira ng templo at after 2,000 years, 7 years of tribulation, ay hinulaan sa Mateo 24. Sinong kausap sa Mateo 24? Mga Hudyo. Hudyo. Guys, lagi natin isipin, Mateo 24, Hudyo, kausap dito sa kanila to. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit walang masyadong binabanggit sa kanila pang ang Panginoon tungkol sa rapture kasi ang mga Hudyo ay sa panahon nila to. Okay? Okay, kung ang Mateo 24 ay tungkol sa church age, 7 years of tribulation, second coming of Christ, di ba ayon sa Revelation, after ng second coming of Christ, yung 1,000 taong paghahari ni Kristo. O, di ba? Kasi kung babasahin yung Revelation chapter 20, 19, second coming of Christ, 20, is all about what? It's all about 1,000 taong paghahari ni Kristo. Kung ang Mateo 24 ay umuugnay sa church age, sa 7 years tribulation hanggang second coming of Christ, ano ang sinasabi ng Mateo 25? Naniniwala ako ang Mateo 25 ay umuugnay sa second coming of Christ. Lahat ng binabanggit sa chapter 25 ay kaugnayan. Nandito pa lang tayo sa panahon ng 1,000 years Christ kingdom. 1,000 taon, millennium. And I will show you chapter 25 kung bakit ko nasabi na ang chapter 25 ay umuugnay pa rin sa mga Hudyo, hindi sa mga Kristiyano. Hindi pa rin tayo ang kausap dyan kasi patuloy ang conversation nila pagdating ng Mateo chapter 25. Okay, 25. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Okay, kaharian daw ng Diyos, sabi ni Lord. Maitutulad daw, meron siyang parable eh. Yung the 10 virgins, eto the 10 virgins. Ito May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Teka muna Una, sinong kausap dito ni Jesus Christ? Mga Hudyo. At anong panahon itong Mateo 25? We believe that this is for 1,000 taong paghahari ng Diyos, paghahari ni Kristo. O ito yung kilalang kaharian ng Diyos, God's kingdom. Si Kristo literal na maghahari sa lupa, kasama tayong mga iglesia, sa loob ng 1,000 taon. At napag-usapan natin sa nitong huli kong vlog, part 13b, na may mga judgment pang mangyayari. Judgment for the una yung pagkulong kay Satanas sa loob ng 1,000 taon, yung pagkulong kay Satanas sa Tartarus, tapos pagtapon sa impyerno, nabuksan na yung gihina. Okay, tinapon sa impyerno yung mga anghel, na mga demonyo, na mga nakakulong at di nakakulong, napag-usapan na natin yon, etc. Ngayon pag-usapan natin gaano katotoo na meron pang mga judgment na mangyayari. So there's a judgment na mangyayari. Kaya nga merong final judgment after ng millennium, after ng 1,000 years, dito merong final judgment. Pag sinabing final judgment, ibig sabihin,
May mga nauna pang judgment. Oh, bakit pa tinawag na final judgment itong nasa dulo kung walang mga judgment? Diba guys, common sense, kung walang final judgment, walang mga judgment na mangyayari. So, kailan mangyayari yung mga judgment na yon? Dito sa panahon na to, sa paghahari ni Kristo. Okay. Una, yung talinghaga ng 10 dalaga. Ang tanong, sino ba itong 10 dalaga na to? Tapos, maitutulad daw to sa kaharian daw ng Diyos. Remember, sa kaharian ng Diyos, meron tinatawag na wedding supper of the Lamb. Yung kasal ng kordero, after ng judgment, napag-usapan na natin to na yung marriage supper of the Lamb ay mangyayari dito sa lupa. Talagang literal na dinner to ng lahat ng mga mananagumpay. Lahat ng nagtagumpay na Hudyo at mga natagumpay na rapture na Kristiyano at mga tribulation saints. At pati yung mga mga mamamayang mortal na tao ay magdiriwang dito. Ibig sabihin ni pagdidiwang ni Kristo yung kanyang paghahari, yung pagsimula ng kanyang pagluklok dito sa lupa. Okay? At ang mga Hudyo po, mga kapatid, meron silang kota na kailangan silang makaligtas mula abomination of desolation hanggang sa judgment. Hanggang dito sa judgments of the Jews. Yung 1,335 na sinasabi ko sa inyo noon na kailangan sila makaligtas doon. Makaligtas sa Great Tribulation at maipasa nila yung judgment na mangyayari dito. Kaya may mga judgment na mangyayari pa dito sa mga Hudyo. Sino ang subject dito, mga Hudyo? Lumagar kayo sa, kunwari kayo ay Hudyo, nandito kayo sa panahon na ito, no? Ganun ang mangyayari sa kanila, ang survival rate nila ay mahirap. Kaya ang kanilang judgment ay depende sa kanilang works, kung paano sila naging tapat. Diba? Marami kasing mga tumanggap kay Kristo na Hudyo dito sila huhusgahan kung sila ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kung sila ba ay makakapasok sa kaharian ng langit o tatapon sila sa impyerno. Tingnan nyo guys ang mangyayari sa mga Hudyo, lilitisin sila dito. Yung mga buhay, mga nakarecover sa Petra. Okay, iisa-isayin yun. Huhusgahan ni Kristo yun, ni Jesus Christ. Huhusgahan niya. Kaya nga sabi rito, no, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas ang mga Hudyo. Kung mananatili silang tapat dito. Kaya yung parable ni Christ, eto yun, dito yun. Kaya nga Mateo 25, dito yung parable ng Mateo 25. Okay. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Ngayon, sa end times ba, sino ba ang lalaking ikakasal? Sino ba ang groom? Diba si Jesus? Alam naman natin, biblical na biblical yan. He is a groom. Ngayon, kung mayroong groom, may bride. Sino yung bride? Oh. Sino yung bride? Diba? Pakitype nyo nga, sino yung bride? Pakitype nyo nga dyan. Mga kapatid, sige na. Type nyo nga, sino yung bride? Yun, tayo. Salamat po sa mga nag-type. Salamat po sa inyo nag-type. Tayo po, ang mga Kristiyano, yung mga naligtas, yung mga church na naligtas, yung tribulation saints, at saka yung mga Hudyong tumanggap kay Kristo, lahat sila ay kasama doon. Diba? So yung bride, ngayon, sino yung yung 10 dalaga dito? Sino yung 10 dalaga dito? Oh. So, sino ba ang kinakausap ni Christ dito? Mga Hudyo. Kanino to patungkol? Sa kanila. Sino yung 10 dalaga na yun? Di mga Hudyo. Oh. Mga Hudyong lilitisin. Oh. Mga perverted. 10 dalaga do, mga Christian do. Yung Christian. Kaya basahin natin Bawat isa ay may dalang ilawan daw. Ang 5 sa kanila ay hangal at 5 sa kanila ay matalino. So 2 na hati ng isang matalino, isang mga hangal. 5 sila. Ang hangal daw ay nagdala ng kanilang ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Oh. So balit ang matalino ay nagdala ng langis bukod sa nasa kanilang ilawan. Matalino kasi nauubusan ng langis
Nabala man dating na lalaking ikakasal, kaya inantok silang lahat nakatulog. Ngunit hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Oh. Remember, sa Jewish custom, pag-usapan natin to sa part 12C. Dapat kasi natin maintindihan yung Jewish marriage eh. Kung paano, di ba, may betrothal. Tapos, maghihiwalay sila, hindi sila magsasama, maghahanda ng lalaki ng bahay niya para sa kanyang, kanyang bride. Tapos after 1 year yata, darating yung lalaki na, na hindi alam ng babae para siya ay ikasal na. Oh. Tapos 7 years silang magsasama, magkakaroon ng celebration sa bahay ng ama ng lalaki. Oh. After ng 7 years, doon magkakaroon ng handaan. Kailan yung handaan na yon? Dito yun. Tinutulad tayo ni Christ doon. So, ibig sabihin ganito rin dito. Ito yung panahon na ng celebration ng wedding of the Lamb. Lumabas na sa kwarto yung mag-asawa. Lumabas na after 7 days. Magpapakain na. Doon pa lang papasok yung bridesmaid. Kailangan ng bridesmaid doon. Oh. So, ibig sabihin, hindi yung 10 dalaga, hindi tayo mga Kristiyano yun. So, tinuturo daw nila, ano daw? Yung bridesmaid daw, yung lalaki, yung tayo daw. Yung langis daw, Holy Spirit. Diyos ko, Lord. Paano naging Holy Spirit yung langis dito? Porque ba ang langis ay sumisimbol sa banal na Espiritu? I-apply mo dito to? Oh, ano nangyari? Ibig sabihin, hindi tayo to. Ikakasal nga eh. Lalaki ikakasal. Sino? Yung bride. Oh. So, hindi to applicable sa panahon ng rapture. Yan nyo ha. Hindi to dito mangyayari sa Church 8. Dito to mangyayari after ng second coming. Dito po yan. Oh. So, sino yung 10 dalaga? Di syempre, yung mga Hudyong hindi naghanda sa pagdating ni Kristo. Oh. Yung mga hindi tumanggap kay Kristo bilang Mesaya. Oh. Pastor, ano po? Ibig sabihin po ng lamb, ng langis. Syempre, banal na spirito yun. Sa kanila yun. Hindi nila naiintindihan ng scripture. Ang paghahanda, yung alam yung scripture, hindi nila alam. Ibig sabihin, may mga Hudyong maliligtas. 50% nun, yung Hudyo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit, hindi sila aabot dito. Tatapon sila sa labas. I don't know ano mangyayari doon sa mga Hudyong yun, kung sila may mapupunta sa impyerno o ano mangyayari sa kanila. Ang makakapasok lang yung mga Hudyong ligtas. So ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon sa mga Hudyong ito, 50% may maliligtas sa inyo, 50% hindi. Depende yun. Kung kayo ay naging tapat sa panahon na ito. Oh. Kaya nga sabi ni Christ, manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kanino? Sa mga Hudyo. Tignan nyo guys, kung hindi natin naintindihan ng end times, liligaw tayo rito eh. Rightly dividing the scripture talaga. Ngunit hating gabi na ay may sumigaw, narito na lalaking kakasal, agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Bridesmaid. Tingnan nyo, common sense lang, di ba? Jesus, groom. Kung may groom, may bride. Sino yung bride sa Bible? Ang mga mananampalataya. Mananampalataya, mapa-Hudyo, mapa-Kristiyano. Sila yung bride. Mapa-tribulation saints kasama sila sa bride. Oh. Ngayon, sino yung 10 dalaga? Siyempre, mga Israel. Kasi ang kausap dito ni Kristo, mga Israel eh. Oh. Bigyan niyo kami ng kaunting langis, aandap-andap ang aming ilawan eh. Baka hindi magkasya ito ang ating lahat. Oh. Ano nangyari? Kahit lumakad ng 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating na lang ikakasal at 5 nakahanda kasama kanya ang pumasok sa kasal at pininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ng 5 hangal dalaga, Panginoon, papasukin niyo po kami, sigaw.
Kung tumawagin sila, hindi, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kung ito yung mga Kristiyano, dapat kilala sila ng Diyos. Ay hindi eh. Pag sinabing hindi nakilala, ibig sabihin, hindi sila kilala. Ito kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang oras ni araw ni ang oras. Ano yung alam ng araw ay oras? Yung pagdating ng Panginoon. Tandaan niyo po na both Jews and Gentiles sa mga Kristiyano, laging pinaghahanda talaga. At tsaka pangatlo, tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo kailangan ng ihanda, naihanda na tayo eh. Bakit tayo ano ihanda natin? Sa rapture. Ang rapture po mga kapatid, yan po ay regalo ng Diyos sa atin. Bakit mo paghihirapan? Bakit kailangan mo maghanda? Ano ihahanda mo? Kahit anong handa mo, hindi ka naman handa. Ibig sabihin, ano ihanda mo? Maging malinis ka, maging banal ka? Hello? Hindi ka banal. Hindi tayo po yung makasalanan. Anong paraan para tayo maging handa? Si Kristo. Noon pa inihanda na tayo ni Kristo, yung mga mananampalataya kay Kristo, inihanda na, binigyan na tayo ng damit, ng kaputian, na tayo handa na. Ra-rapture rin na lang tayo mga kapatid. For pick up na lang tayo, wala nang mga mekos-mekos. Ang mga Hudyo, sila dapat ang maghanda. Sila yung sinasabi maghanda. Totoo naman, di naman nila alam kung kailan darating ang Mesiyas, di ba? Ito pa. Talinghaga tungkol sa aliping pinagkatiwalaan ng salapi, the parable of the talents. Tingnan niyo ang parable of the talents, laging ang caption ni Christ, 14. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ito guys, ito na lang, ang paghahari ng Diyos. Kailan to? Kailan to paghahari ng Diyos? Dito to, literal, dito. After ng second coming of Christ, paghahari ni Kristo. Dito to. Kaya nga ang end times, hindi dapat kinakatakutan ng end times kasi ang nakakatakot lang sa end times, yung mga unbeliever at saka mga Hudyo. Pero pag nakay Kristo ka na, ang sarap pag-aralan ng end times. Makikita mo yung iyong destiny. Makikita mo yung future mo rito bilang Kristiyano. Kaya nga tinuturo ko sa inyo ang end times para makita nyo kung sino kayo balang araw, kung sino tayo sa mata ng Diyos. Sinong bida dahil kay Kristo. Ang ganda ng plano ng Diyos sa ating tayo mga mananampalataya kay Kristo. Ang pagtuturo ko ng end times ay hindi para manakot. Ang pagtuturo ko ng end times para makita nyo kung ano yung plano ng Diyos sa atin at mahikayat kayong manampalataya kay Kristo. Yun po ang purpose ko pag nagtuturo ko ng end times, hindi para manakot, hindi para kumita lang na magkaroon ng maraming views, no. Hindi lang doon. Pwedeng kasama yun, aminado naman ako, hindi ako hipokrito, no. Pero masaya, tinan nyo masaya, halata naman, di ba? Masaya ako sa ginagawa ko. Di ba? Halata naman, di ba? Masaya ako sa ginagawa ko. Pinapaganda ko yung mga content. I'll do my best always para maging maganda yung content. Bakit? Kasi masaya ako sa ginagawa ko dahil gusto kong maligtas ang mga kapwa ko Pilipino. Oo. Yun ang dahilan kung ba't tayo nagtuturo ng end times. Masasabi sa akin, hindi naman importante yung end times, Edwin, tapat na yung maligtas. Kaya bakit nasulat ang Revelation? Kaya nga sabi sa Revelation, kapatid, bigyan ko kayo ng balik tayo dito mamaya-maya. Sabi sa Revelation, Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag dito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. English. Blessed is the one who reads the words of this prophecy. Pinagpala ka pala. Totoo naman pagpapala yung pag-aralan mo yung Revelation. Yung ibang pastor ayaw pag-usapan ng Revelation. Diyos ko, Lord. Di naman daw necessary, ang mahalaga, ligtas.
Nandun na tayo, ligtas na tayo, pero mga kapatid, ang purpose nito ay para lumakas ang ating pananampalataya kay Kristo. Oh. Tingnan nyo, bigyan kayo ng halimbawa. Puro na ba tayo trabaho? Oh. Nakaka-boring kasi kung pag-uusapan mo kung ano yung trabaho, paano mai-enjoy ang trabaho binigay sa'yo. Pero syempre, dapat natin pag-usapan yung sweldo. Di ba sa company, hindi lang naman nakaka-enjoy na pag-uusapan kung ano yung trabaho mo. Aminin na natin, di ba, tayo sa company, lalo na pag-orientation, mahalaga yung pinag-uusapan kung paano ka susweldo. Oh. O, di ba sino yung mga nagtatrabaho dito? Di ba may mga training yan, orientation? Di ba during orientation, itatopic lahat? Kayo ba papayag ba kayo na ito yung i-discuss sa inyo ng HR nyo is all about kung ano yung magiging trabaho nyo, pero yung sweldo hindi nyo i-discuss? Di ba during orientation, ipapaliwanag kung paano ka magtatrabaho at paano ka susweldo? Ganon din mga kapatid sa pag-aaral po ng gospel. Napakahalaga po na hindi lamang po kung paano tayo maligtas, kundi kung ano yung magiging buhay natin sa hinaharap. Ito yung end times. Di ba? Kaya nga dalawang tinuturo ko sa inyo eh. Dalawang tinuturo nitong channel na ito. Yung Gospel of God's Grace, ito yung kaligtasan natin. At yung pangako ng Diyos, yung sa end times. Marami nagsasabi sa akin yung pastor na gano'n na ewan ko sabi, bakit ka masyadong dyan sa eschatology na yan? Ano ka sa end times, hindi naman importante, ang mahalaga yung maligtas. Kawawa yung mga ganong pastor, no? Hindi nga tinuturo to aminin natin, di ba? Tinuturo pa to sa simbahan nyo, maituro man bihira, o baka meron, di ko naman nilalahat. Pero mahalaga to mga kapatid. Kasi, ano epekto nito sa inyo? Ang epekto nito sa inyo, lumalakas ang inyong pananampalataya, nagiging matatag kayo. Dahil nakikita niyo sarili niyo na ito na pala yung plano ng Diyos sa amin. Hindi ka na natatakot sa future. Diba? Okay, napakahalaga ho ng revelation. Kaya nga sabi rito na blessed is the one who reads the words of this prophecy. Pinagpala ka. Okay, balik tayo dun sa verse natin kanina. Mateo 24. Alam niyo na tong parable of the talents, di ba? Basahin nga natin. Sige na nga. Usapan pala natin, babasahin natin ang buong chapter eh. Okay, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang tao naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan, pinagkatiwala sa kanilang kanyang ari-arian. So meron daw bossing at meron 3 empleyado siya. Yung boss mismo aalis, tapos may pinagkatiwala sa kanya yung ari-arian ng 3 empleyado niya. Sabi ito na binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan siya ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at isa na may 1,000 salaping ginto. Pagkatapos siya ay umalis, kumilos agad at tumanggap ng 1,000 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita ang 5,000 salaping ginto. Gayon din naman tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa, tinago sa salaping ginto at ang kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon, ang mga taong iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin at heto naman po 5,000 salaping ginto na tinubo nito. O, yung tubo. Sinabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, dali ka at makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala na malaking halaga. So lumapit naman yung ikalawa, no? Yung 2,000 salaping ginto at sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling,
Tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman na 1,000 na pera, sinabi, alam niyo kayo maigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo tinatanim at tinaanin ninyo ang inyong hindi nyo inasik. Natakot po kaya binaong ko sa lupa ang salaping ginto. Ito nang salaping iniiwan ninyo sa akin. Sumagot sa kanyang Panginoon, masama, tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko mga bunga na hindi ko naman tanim at inaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo malamang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano tumubo sana to. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 50,000 salaping ginto. Sapagkat mayroong bibigan at mananagana, ngunit wala. Kahit kakunting halaga sa kanya, kukunin pa. Grabe to, no? Itapon ninyo sa kadilimang labas na walang silbing taong yan, do'y mananangis ang kanyang nangangalit ng kanyang ngipin. Oh. Mga perverted, pasok. Ang turo ng perverted, ayan yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, yung nagmi-ministry. Pag hindi ka napagkatiwalaan sa ministry, kukunin sa iyo yung talento mo. Talento raw. Kasi talento yung binanggit dyan. Isa ho dyan, usher. Isa ho dyan, musician. Isa ho dyan, pastor. Yung pastor tumanggap ng 5,000. Yung usher, 2,000. At yung musician, 1,000. Yung musician, hindi ginamit yung kanyang talento, tinago niya. Diyos ko, Lord. Tapos ministry daw yun, tapos bandang huli, tinapon sa impyerno. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng walang silbing taong yan. Diyos ko, hindi ka lang nagpagamit sa ministry, tinapon ka na sa impyerno. Diyos ko, Lord. Do'y nananangis, nangangalit ang kanyang ngipin. Ay, Diyos ko, Lord. Ministry ba ang ano dyan? Problema ligaw ang mga nagtuturo. Hindi nila alam sa mga Hudyo to during to ng Millennial Kingdom Sila nakaka-relate dito. Ito ay ayon sa kautusan. Ang totoo niyan, ito po ay ayon sa kautusan, ayon sa pagsunod nila sa kautusan. Sila nakakaalam nito. Hindi ko na inalam to, pero alam ko, naniniwala ko sa mga Hudyo to. Performance-based to Bakit? Di ba biyaya tayo? Regalo ng Diyos sa atin ng kaligtasan. Pero ang istorya dito, yung hindi, yung katiwala, tinapon sa impyerno. Sabi rito, mainam mag-twist ang salita ng Diyos at iba-ibang interpretation. Alam niyo po mga kapatid, no, kung bakit iba, rightly dividing the scripture. You should divide the scripture. Ito ba'y sa mga Hudyo o sa mga Hentil? Anong panahon ba ito? Ito ba ay para sa Kristiyano? Sino ang kausap? Sino nagsasalita? Anong panahon ito? Kung ilalagay nyo ang inyong shoes sa mga Hudyo, naiintindihan to ng mga Hudyo. Isa pa. Mahaba guys, pasensya na. 25:31, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Ito, judgment. Sabi dito na pagdating ng anak ng tao bilang hari. Kailan ang senaryo ng pagdating ni Jesus Christ? Sabi pagdating pagdating. Ibig sabihin dumating. Second coming or coming. Sino yung anak ng tao? Si Jesus. Ang ating Panginoon, walang iba. Bilang hari. Kailan ba magsisimula yung paghahari ni Kristo literal? Eto guys, yung mga preterists, yung mga post-millennialists, yung mga dito. Naniniwala naman kami na si Jesus Christ noon naghahari na sa mga puso natin. Alam naman namin yun. Hindi naman ang sinasabi namin na hindi pa naghahari si Kristo. Noon pa naghahari si Kristo sa puso natin. Naandun na tayo. There's a spiritual kingdom, pero merong literal kingdom talaga. May nagtuturo kasi spiritual kingdom, naghahari na raw si Kristo noon pa.
Alam niyo yung mga preteries, yung mga amillennialist tsaka yung mga postmillennialist. Kasi tayo, premillennialist tayo eh. Tatabi ko to sa susunod, no? Naniniwala sila lahat daw na nangyari doon sa Revelation, nangyari na daw. Noong pa raw, noong 70 AD, yung tribulation, ibig sabihin, naghahari na raw si Kristo ngayon at pabuti na doon ng pabuti yung mundo. Pabuti ng pabuti. Lahat sa kanila, in-spiritual nila. Ayoko na i-topic to, mahaba to, i-topic to sa susunod. Pero dapat nating maintindihan, yes, totoo po yun. Meron tinatawag na si Kristo spiritually naghahari na sa mga puso natin. Totoo naman po yun. Wala akong problema doon. Pero dapat nyo maintindihan, ang Biblia ay tinuturo, hindi lang po yung spiritual kingdom, pati physical, literal kingdom, literal. Literal po yun. Sinabi ni Kristo, babalik siya. Ano, spiritual siyang babalik? Ano yun? Literal siyang pinanganak. Literal siyang pinako sa krus. Literal daw siyang babalik. Tapos sabi mo, spiritual? Ano yun? Okay. So, literal to mga kapatid. Literal to Eto, kasama ang lahat ng mga anghel. I don't know what is this. Pwedeng anghel talaga ho to o pwedeng tayo mga Kristiyano. Dahil remember, mga Kristiyano, tayo po yun. Remember, si Christ, inahilin tulad din tayo sa mga anghel. Kung naalala niyo ho ba yung sinabi ni Christ, may nagtanong sa kanya ng mga Pariseo, Panginoon, meron po ang isang lalaki, paano po ang lalaki nakapag-asawa, namatay ang kanyang asawa, tapos nung nag-asawa muli, sino mapapangasawa niya sa kabilang buhay? Di ba, nirebuke sila ni Christ, sabi niyo, hindi niyo alam yung pinagsasabi niyo. Sa langit, ang mga tao hindi na mag-iisip pag-asawa, katulad sila ng mga anghel. Inilintulad din tayo ng Diyos sa mga Kristiyano. Kasi tandaan niyo po, no? Once the glorified body na ho tayo, wala na ho tayong kasarian. Wala na po. Hindi na ho tayo babae at lalaki, hindi tayo bakla, tomboy, etc. Wala ho tayong kasarian. Hindi na kailangan nun eh. Hindi na kailangan mag-anak. Remember, kaya lang naman tayo merong kasariang dito sa katawan lupa natin para magparami tayo. Di ba? Pinag-uusapan natin yan sa sex education to produce, di ba? Kaya ka nagkakaroon ng pagnanasa kasi nga meron kang ganun. Natural yun. Okay, tao ka eh. Pero once na ikaw ay na-rapture na bago na yung katawan mo, hindi ka na makakaramdam ng ganun kasi wala ka ng kasarian. Para ka ng mga anghel. Ang pagkakaiba lang natin sa anghel, tayo, nilikha ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos. Ang mga anghel, hindi. Kaya nasabi ni Christ dito na kasama ang lahat ng anghel. Pwedeng tayo ito o pwedeng mga anghel talaga. Sabi dito, no, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Okay. So, sa King James, ito mas malapit sa Greek to. And before him shall be gathered all nations. Bansa talagang binanggit. At sinabi naman sa Tagalog naman din naman, abab, titipunin niya sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Guys, bansa to. Sa eternity ba may bansa? Wala namang bansa sa eternity. Ang meron dito sa lupa. So, ibig sabihin, saang panahon pa lang to? Dito pa lang to, eksakto. Kasi after na Mateo 24 is 25 dito to. Sabi, paghahari ni Kristo sa mga bansa. Dito to. Kailan ba maghahari si Kristo sa mga bansa? Sa second coming niya. Dito po yun. Kaya tama yung sinabi ni Christ. Titipunin niya sa harapan niya mga bansa at kanyang pagbubukod-buri ng mga tao at gaya ng pagbubukod ng mga pastol sa mga tupa, kambing. Okay, sorry. Pagbubukurin niya yung sheep and goat. Ibang mga perverted tinuturo, ito daw yung final judgment. Sineseparate na yung mga ligtas at hindi ligtas. Hindi po ito yun. Wala pa ho tayo sa langit, guys, sa panahon na to. Nasa lupa pa to. Maghahari pa si Kristo. Paghariin niyo muna si Kristo. 1,000 taon lang naman eh. Dito yun.
Kasi pag sinabing lahat ng bansa, hahatulan niya. At sinabi sa Corinthians, sinabi di ba sa Corinthians na tayo ang hahatol sa mga anghel at sa sanlibutan. Dito po ay applicated yun. Ilalagay ng mga tupa sa kanyang kanan, subalit sa kambing ay kaliwa. Pinag-separate. Naniniwala ako na tayo magse-separate dito, tayo utusan ng Panginoon. Ito, akin lang to ha. Hindi ko sinasabi na sa Bible to. Akin lang. Duda ako, duda. Pero I don't know kung paano i-separate between sheep and goat. I don't know. I don't know. But I believe na iisa-isahin yan eh. Daming taon yan eh. Iisa-isahin yan. Eh marami rin naman tayong mga glorified body kaya pwedeng ipa-isa-isa tayo niya. Matatapos din kagad yan. Nasa earth tayo, nasa time tayo, wala pa tayo sa eternity, nasakop ng time. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa kanyang kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inenda sa inyo. Ito yung mga naligtas ng mga bansa. Kasi bansa to eh. Naniniwala po ang mga Bible scholar na meron kasing lilitisin ng Diyos yung mga yung mga tumulong sa Israel. O paano ko nasabi? Bakit kaya sineparate dito, no? Okay. Sapagkat ako'y nagutom, binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw, binigyan niyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan, ako'y inyong pinatuloy. Di ba, during tribulation, ganito ang mangyayari sa Israel na ang Israel dadanas ng walang makain, nauhaw, binigyan niyo ng inumin, taga-ibang bayan. Di ba ganito din nangyari di ba sa Israel nung World War II? Oh, na inuusig ni Adolf Hitler ang mga Hudyo sa sa Russia, sa Europe. Nagtakasan yung mga Hudyo. Tinulungan pa nga ng gobyerno natin noong panahon ni Manuel Quezon. Oh. Search nyo, totoo sinasabi ko, history ho yun. May monumento nga ang rito si Manuel Quezon sa na tinulungan niya yung mga Hudyo. So ibig sabihin dito, uhusgahan yung mga bansang tumulong sa Hudyo at mga gumera sa Hudyo. Dito ho mangyayari ho yun. May tatak ng halimaw, dito yun. Mga nakasurvive sa 7 years na buhay pa. Tapos mga kontrabida pala, yung mga bansang gumera sa Israel, ito yun. Mga bansang tumulong sa Israel, ito yun. Ibubuko rin yun. Kasi magtataka kayo dito, no, ako'y naging hubad na inyong dinamitan. Oh. Sinong kausap ni Christ? Sinong kausap ni Christ dito? Yung mga bansa na ako daw yung naging hubad. Ako yung nagkasakit nang ako inyong ginalaw. Ako yung nakabilanggo. 'Di ba? Napakasimple yung sinasabi. Bakit may spiritualize to? Yung iba nagtuturo ng Bible yan eka yung yung tinuturo ng Katoliko. Yan eka yung naging mabuting kapwa ka. Kaya tingnan yung mga ibang simbahan, no, may mga charity. Si Lord ang tinutulungan natin. Kapag may pulubi, tulungan natin. O tama naman yung walang problema yun, pero walang connect yan sa verse na to. Kasi ang issue dito is all about Jewish nation na naman. Sa panahon ng second coming, sa panahon ng survival nila sa tribulation, ito po yung context. Oh. Walang kinalaman dito yung good works. Pagkatapos sasagutin niya sa matuwid na nagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, pinakain namin uhaw. Sabi rito, no, kailan ka namin nakitang nagtag-ibang bayan, pinatuloy ka at uhbad at dinamnang ka. At kailan ka namin nakitang may sakit at nasa bilangguan, dinalaw sa amin. Ay etong problema, ang sagot ng hari, sabihin ko sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang ginawa niyo ito sa isang pinakamamalit kong kapatid, kung ito ay nasa inyo, ako sa akin inyong ginawa. Greek tayo, Greek, para masaya. Yung brethren dito, kung titignan nyo, no, Adelphos, sabi dyan, no, connected particle and the womb. Literally talaga, figuratively or literal, brother, kapatid talaga, kadugo. Sino ba yung kadugo ni Kristo? O di ba si Kristo Hudyo? O ibig sabihin, yung mga tumulong sa Israel, mga Hudyo. Kaya ang context dito, yung mga bansang tumulong sa Hudyo during tribulation age, may reward pala yun.
Makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Oh. Eh, paano yung mga hindi nakasama? Ito yung mangyayari sa kanila. Ito, grabe. Nakadulu-duluhan ng verse na to para mabilis tayo, no? Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan nyo po mga kapatid, ito po ay para sa mga Hudyo. Favor. Literal na magkakaroon talaga, tatapon sila sa impyerno. Literal na ang Gehenna hell po ay literal po yan. Hindi ho kagaya ho ng ibang impyerno kagaya ng Hades at Tartarus. Espiritu po kasi yung mga nakukulong dyan eh. Kaya invisible yung place na yan eh. Invisible dimension yan eh. Di kagaya ng Gehenna hell, literal po yan. Di ko alam kung saan yung Gehenna hell na yan. Pwedeng sa ilalim ng lupa o pwede rin sa isang planeta na puro apoy, hindi natin alam. Basta literal po yan. Tandaan niyo, ang mga impyerno po, meron pong spiritual, merong hindi nakikita at merong ano. Kaya nga sabi, di ba, yung Hades tsaka yung Paraiso nasa ilalim ng lupa. Yung Hades nasa ilalim ng lupa. Pero pag naghukay ka naman, marami naghuhukay, wala ka naman makikita doon kundi puro apoy lang. Pero sabi daw nila, nung panahon daw ng ang Russia daw ay naghukay sa ilalim ng lupa, binaba yung mikropono, may narinig silang na-record na nagsisigaw ang mga milyong-milyong tao. Oh. So kasi spiritual dimension kasi ang Hades. Hindi kagaya ho ng Gehenna, literal po yan. Kaya dito, no, ngunit ang matuwid ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. So ibig sabihin, yung mga hindi tumulong sa Israel, yari sila. Yung mga umusig sa Israel, yari sila sa second coming of Christ. Kasi alam niyo po si Jesus Christ, sa second coming niya, sabi sa Revelation chapter 2, anong klaseng pamamahala ba si Christ meron? Sabi niya, mamamahala siya sa magitan daw ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Kamay na bakal ang gagawin ni Christ. Ayan o, Revelation 2:27, linaw. Mamamahala siya sa magitan ng kamay na bakal. Ano nyo ibig sabihin ng kamay na bakal? Hindi naman po literal na magiging bakal yung kamay ni Christ. Figurative expression po yan o metaphor na ibig sabihin mahigpit. Malupit na hari si Christ balang araw, guys. Monarchy yan eh. Kaharian niya talaga yan eh. Oh. Kala nila mabait si Christ pagdating sa paghahari niya. Hindi, mahigpit si Christ. During millennium, ibang Kristo ang makikilala nyo doon sa kumpara doon sa Kristong napaka-humble at pinako sa krus at nakasakay sa donkey at pulube. Iba yung Kristo makikita nyo pagdating ng 1,000 years. Siya talaga grabe, ang lupit. Ang lupit ng Diyos na to, talagang maghahari siya. Greatest leader siya sa lahat ng panahon. Makikilala nila. Ito pa, isa pang verse, no? Revelation 12:5, oh. Ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit umagaw ang bata dinala sa trono ng Diyos. Ang sanggol na ito, sino itong sanggol? Si Kristo. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghari sa lahat ng bansa. Ano daw? Sa pamamagitan ng kamay na bakal. Oh. Ayan, nababanggit ko na yung verse sa Katapusan ng mundo, part 14 to dapat mabanggit. Nababanggit ko na dito. Oh. Biblical talaga na si Kristo ay maghihigpit. Oh, Revelation chapter 19 verse 15. May lumalabas sa tabak sa kanyang bibig sa pamamagitan ng panlupig sa bansa niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ayan, no? Kamay na bakal. At paagusin niya mula sa pisa ng ubas ang alak. Ito yung tinatawag na Armageddon. So, yung mga tatlong verses na yun, nagpapatunay na totoo yung sinasabi ni Christ sa Matthew chapter 25, na pag hindi ka tumulong sa Israel, impyerno ka. Yung mga tumulong, kasama sa kingdom of God. Kasamang maghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya maliwanag na maliwanag po na ang Matthew 25 ay tumutukoy po sa Millennium Kingdom. Dito po yun. Ito po yung Matthew 24 is all about end time sa panahon natin, mula church age, sa panahon ng pagbagsak ng templo, hanggang sa second coming of Christ. Binanggit po yan ng Matthew 24. At ang Matthew 25 ay tumutukoy po,
Kasama yung 10 virgins na paborito ng mga pastor na born again, na mga Pentecostal na inuugnay sa rapture. At yung parable of the talents na inuugnay sa ministry. Diyos ko Lord. Hindi po yun dun yun. Hindi po tayo. Ang Mateo 24 at 25 ay sa mga Hudyo po yan. Ayan o, yan yung mapa natin. So I believe na kahit paano po ay maging malinaw na po sa atin na ang Biblia po ay hindi ho dapat basta-basta binabasa lang. Ang Biblia po ay pinag-aaralan. Libre naman po ang mag-aral. Mag-aral po ang karamihan sa mga nakikinig ng broadcast na ito. Maintindihan nyo po ang rightly divide the scripture at maintindihan nyo po na ang Biblia po ay sinulat para sa atin, pero ang Biblia po ay hindi lahat para sa atin. Hindi ho lahat. Lalo na't ang Biblia na yan ay mga Hudyo po ang gumawa niyan eh. Pinasulat ng Diyos sa mga Hudyo yan eh. Di ba? Moses, mga propeta, mga apostol, mga Hudyo yan eh. Si Lucas lang yata ang hentil yata dyan, I don't know. Di ba? So, ibig sabihin, intindihin nyo na kulturang Hudyo ang binabanggit dyan. Hindi tayo laging kausap dyan. Kaya ang pag-i-interpret po ng Bible dapat ay kinukuha mo mismo yung totoong meaning na sinasabi ng Bible. Bakit sinasabi? Hindi yung ikaw nagbibigay ng interpretasyon. Ay, ito ang revelation ng Panginoon sa akin. Ang revelation ng Lord na tayo ay mga birihin na kapag tayo'y naiwan, Diyos ko Lord. Pag ganyan na po ang entra ng pastor, naku po, bahala ho kayo. Kung gusto nyo makinig pa, bahala ho kayo. Basta ho kami, nagsasabi lang ho kami ng totoo. So maraming salamat po. Pasensya, napakahaba po nito. Pasensya, 2 chapter po ito. At sige po, pwede naman mo magtanong kahit 2 tao o 3. Sige, unahin natin si Ireneo Layug. Ireneo, pwede ka na magtanong kapatid. Hello po, good evening po. Good evening po kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Pwede na po kayo magtanong, sir. Okay po. Tanong ko lang po, Pastor, kung literal ba yung gagawing pagpatay ng Antikristo sa mga tao? Kasi ito kasi sinabi rito Basahin natin basa tayo Bible. Revelation chapter 20. Sabi kasi dito, nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa larawan sa liwat sa larawan nito. Dito mangga, pinuhay sila. Ibig sabihin kapatid, yun, pinugutan, literal po yan. Pinugutan sila, yung mga hindi tumanggap ng tatak. Sa tingin ko walang dahilan para maging spiritual to. Meron po bang spiritual na pinugutan? Wala naman po sigurong gano'n. Literal po yan, pinugutan po sila. Kaya yung tanong mo kapatid na papatay ng Antikristo. Tsaka tinan mo, sinabi rin sa Revelation chapter 13, ito lino. Revelation chapter 13. Sabi dito, Revelation chapter 13 verse 7, ang nito yung halimaw, Sabi dito, pinahintulutan siyang digmain. Wait lang po. Pinahintulutan siyang digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala. Yan, pinahintulot siyang digmain. Ito bang digmain? Ano to? Literal to, di ba? O sinabing digmain, ibig sabihin, pagpatay po yan. Meron bang nabubuhay sa digmaan? Siyempre, wala. Gera yan. At talunin. Ito pa, talo ang mga hinirang ng Diyos. Ang hinirang ng Diyos dito, either Jews or Gentiles na mananampalataya. Hindi na natin pwede pagtalunan kung sino hinirang dyan. Basta yung mga nananampalataya sa Diyos. Nananampalataya kay Kristo. Mga tribulation saints.
So kapatid, yun po siguro ang masasagot ko sa tanong mo, kapatid. Okay po, Pastor. Salamat po. Opo. Thank you po. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Ireneo. Okay, so 9:45. Pwede ho tayo magtanong uli. Tawagin ko si Maricena. Maricena, pwede ka na magtanong, kapatid. Good evening, Pastor. Good evening, mga kabiyay. Ay, magandang gabi ho. Yes po. Pastor, so, i-confirm ko lang po na yung the parable of the 10 virgins po ay hindi po talaga yun sa church. Tama po ba? Kasi kapatid, kitang-kita naman, di ba, ang Revelation, ang Mateo 25. Tingnan nyo, basahin uli natin, no? Napaliwanag ko naman kanina na after ng Mateo 24, eto, di ba? Umuugnay, inisa-isa natin kanina, no? Verse by verse, eh. Na Hudyo ang kausap dito, eh. Tapos ang Mateo 25, tutusin po ang Bible naman po, wala naman po talagang chapter version, dire-diretso yung pag binasa, eh. So, ibig sabihin, wala ho talaga. Pero kung babasahin mo yung Mateo 25, continuation pa siya ng Mateo 24, eh. So, tapos ang sinabi ho dito, no, ang taling, dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kailan ho ba yung kaharian ng Diyos? Dito po yan, no, sa millennium. Ang church po dito. Ngayon, kung sasabihin natin sa rapture to, nasaan ang kaharian ng Diyos dyan? Kasi after ang pagpasok daw sa kaharian ng Diyos, hindi pa naman kaharian ng Diyos ang 7 years of tribulation, eh. Kaya the best timing yan ay dito. At sino ang subject? Mga Hudyo. Kasi sino ba ang kausap ni Kristo? Mga Hudyo. Bakit, kapatid? Ano po ba yung duda mo rito sa 10 virgins na to? Ano ba ang duda mo dyan? Marami po kasi yung mga turo po ng ibang pastors din po na it represents nga daw po sa mananampalataya. So meron ding parang hindi lang din daw sa Hudyo yan, kundi yung 5 na nasabi doon na foolish is represent din daw po sa mga sa mga Gentile. Yun naman po. But clarifications, Pastor, naka-live din po pala to sa TikTok. Ay, salamat po, salamat. Kasi kapatid, ganito yan, ano, ang sabi kasi sa Bible, ang kaligtasan ay regalo. Diba? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, na ang salvation ay we are saved by faith. We are saved by grace through faith. So yun po ang kaligtasan. Yung 10 virgins po, hindi naligtas yung 5. Oh. Ngayon, kung iihalin tulad mo sa Kristiyano yun, di contradict na. Sabi na nga, ang kaligtasan ay regalo, tapos sasabihin mo, kailangan may works na dapat kang gawin para maligtas. Ganun ba yun? Oh. Hindi kaya ang mali dun yung application, hindi kaya dun yun? Oh. Yes po. Tama po. So, ibig sabihin, tinan mo, ang sabi ni, ikaw ba, kapatid, naniniwala ka na yung tinuturo ni Apostol Pablo galing kay Kristo? Naniniwala ka ba ron, kapatid? Yes po, yes po. Oh, sinabi ni Apostol Pablo na we are saved by grace through faith, not by works. Pero ang tinuturo ng 10 virgins, by works, kailangan mo maligtas. Kailangan mo mapanatili ang iyong langis. Kailangan mo meron kang dapat gawin, bumili ka o magbaon ka para maligtas ka. So, ibig sabihin, akala ko ba we are saved by grace? Ba't ganon? Oh. Ang problema, baka naman hindi doon yun, baka man lang mali lang yung turo. Kasi remember, ang sabi ron lalaking ikakasal eh. Sino ba ang tinuturo sa Bible na lalaking ikakasal? Si Kristo. Sino yung babae? Ang simbahan. O ngayon, dalawang tao na yung tinutukoy doon. O ngayon, sino yung 10 virgins? Yung 10 virgins naman po, hindi naman po ikakasal sa lalaking ikakasal yan. Ano yun? 10 ang asawa ng Ang gulo, di ba? Kung yun, ibig sabihin may bride. Oh. Obviously, ang bride. Tsaka kasi tinan mo, senaryo ho yan ng tinan nyo, ito pa ang hindi naintindihan ng ibang pastor eh.
na nagtuturo ng maling turo sa Satin Virgins, hindi nila naiintindihan ang Jewish culture. Yun yung naipaliwanag ko sa part 12C na dapat maintindihan natin yung kasal ng Hudyo ng mga taga-Galilean wedding. Ang Galilean wedding, iba po yung celebration sa kanila, hindi uso sa kanila yung ligaw-ligaw. Binibili ang babae sa kanila. So, pag nagkasundo yung magulang, halimbawa, ikaw kapatid, no, meron kang jowa, o sorry sa word, o kasintahan, o halimbawa, meron kang senaryong ganun, Hudyo ka, yung magulang mo magkakasundo. Bibilin ka ng lalaki, bibilin ka ng magulang ng lalaki. O. Ngayon, ang gagawin ng lalaki, bibigyan ka ng alak na sumisimbolo kung tatanggapin mo ba yung kasal na yon. Pag tinanggihan mo yung alak na yun, hindi tuloy ang kasal. Pero pag tinanggap mo yung alak na yun, ininom mo yung alak na yun, ikay ay betrothed na. Paghahanda na kayo mag-asawa. Oh. Kaya nga ganun din yung ginawa ni Christ sa mga disipulo, di ba? This is my blood, this is the New Testament. Yung alak, Yes. naiintindihan ng mga kapatid, ng mga disipulo yun na ang inaalok ni Kristo ay isang kasal. Kasi mga taga-Galilean sila eh. Oh. Okay, kung hindi natin maiintindihan yung mga Hudyo, yung kasal na yan, yung kung paano kinakasal ang mga Galileans, maiintindihan ba natin ng end times? Kaya marami yung mga Kristiyanong pastor na ligaw sa end times, hindi nila inaalam yung kultura ng mga Hudyo eh. Oh. Mabuti na lang, tinulungan ako ng Panginoon, tinulungan tayo ng Panginoon na maintindihan to. Amen. Oh. Kaya kapatid, burahin na po natin, i-debunk na natin ang Mateo 25 and 10 virgins, hindi tayo yun. Hindi tayo yun, never. Out of context kapag tayo yun. Maraming binabanggang verse. Ang problema lang kasi, alam mo ba yung nakasanayan na natin, halimbawa, naturuan tayo ng mali nung araw, tapos ang hirap burahin yung mali ng turo na yun. Hirap. Naiintindihan ko naman yung iba, ngayon confused eh. Pastor, parang di yata ako convinced yung sinasabi mo ng 10 virgins, parang mali kaya. Mahirap talagang tanggapin ang katotohanan. Totoo po yun, Pastor. Kaya nga po, ang hinihiling ko talaga kay Lord na yung sinasabi na we live by sight and not by, I will live by faith and not by sight. So, yung lahat po ng mga na-learn ko po, no, is talagang ina-apply ko na talagang, Lord, mananampalataya ako, parang alisin niyo na po yung, kailangan kong gawin to kasi ganito, ganyan. So, kailangan kong manampalataya, and lagi ko pong sinasabi sa sarili ko po na ang totoong mananampalataya ay sumusunod kay Kristo, and hindi ko din yun gawain, kundi yun ay yung fruit of the Holy Spirit. Ang gagawin ko lang talaga is maniwala. And then, kinokonvince ko po yung sarili ko talaga, pati yung utak ko na kailangan ko talagang manampalataya, Lord. Kasi yun yung sabi niyo. And then, yun nga po, naintindihan ko na po lahat. So, sobrang na kapag kaya nga sabi ko po kapag naintindihan po to ng mga kakilala namin na nagbabasa ng Bible pero hindi pa po maliwanag. Ang gusto ko lang sanang ma-enlighten sila doon sa finished work of Christ. Yun lang po talaga. Amen. Amen. Oo. Napakahalaga ho talaga ng enlightenment ng banal na spirito talaga. Kasi ang dapat kasi nating maintindihan na una, kung hindi mo naiintindihan ng merong dispensation, hanggang hindi mo naiintindihan ng tamang pag-divide ng scripture, maliligaw ka talaga. Kasi lahat i-apply mo pati yung pang-Hudyo i-apply mo. Dapat kasi ang problema kasi dumating ang Bible dito sa Pilipinas, dumating ang Bible sa buong mundo, walang nagpaliwanag ng tama. Hindi piniliwanag na, bakit nasulat tong Bible na to? Yan ba, ano ba gagawin dyan? Yan ba ay, paano ba basahin yan? Hindi nabigyan ng instruction. Hindi tinuro na tama na, ito Hudyo to, galing saan to? Sa mga Hudyo. Ang mga sulat na ito, sulat to ng mga Hudyo kay ganto, ganto. Mga Hudyo sila, ganto. Ito yung sitwasyon nila. Hindi na ipaliwanag yan. Basta tayo, binigyan lang ng Bible, binasa natin, in-apply natin. Hindi na naging problema kasi.
Walang nagpaliwanag sa atin na, oy, bago nyo basahin yan, ingat kayo, ito yan, itong story niyan, ito yan. Yung libro na yan, may mga iba't ibang panahon yan. Hindi yan overnight ng sinulat. Ang libro na yan, ang Bible na yan, ay hindi po yan, isang libro. Collection of books yan, library yan. Iba-iba yun ng panahon. Iba-iba yung sumulat. Iba-iba yung kausap. Wala nagpaliwanag talaga sa atin. Kaya lahat tayo, pati ako rin, ligaw din tayo, kapatid. Naligaw tayo. Kaya, ang nagpapasalamat lang ako sa Panginoon, binigyan lang tayo talaga ng pagkakataon na naliwanagan tayo. Nataon nga lang talaga na ako yung nagtuturo, isa ako na nagtuturo nito, pero nagpapasalamat din ako sa Diyos, mabuti naliwanagan na tayo pare-pareho kasi nga. Wala, mabubura yung finished work of Christ kapag walang rightly dividing. Hindi mo ma-appreciate yung tinapos na gawa ni Kristo pag hindi natin dinivide ng scripture. Amen. Thank you po, Pastor, and Charito po sa lahat. Charito po, maraming salamat po sa inyong tanong po. Nakatulong po ang tanong niyo po para sa iba. Okay, so 9:56 p.m. Sige. Tanong pa tayo. Isang tanong na lang, pero sana yung tanong medyo wag naman naaabot sana na matagal, no? Sige. Teka, hanap tayo rito na may nagsalita. Sige, si Emil Madrona. Sir Emil, pwede na po kayo magtanong. Apo, good evening po, Pastor Edwin. Hello po, good evening po. Apo, Pastor Edwin, tanong ko lang po yung regarding na po sa Exodus 20. Tama po ba? Ito po ba yung sa paggawa ng mga images? I-correct nyo lang po kung tama po yung verse na yun. Sige, buksan natin basahin natin para... Apo, ang question ko lang po kasi doon kung sakop, di ba po ang ano po nun is sa Israel po yun? Ang question ko lang po is kung sakop pa din ba po tayo nun? Kasi po di ba yan po yung nagiging debate po sa mga Catholic? Kasi former Catholic po din ako. So para medyo ma-enlightenment lang po din ako. Gawa na may mga kapamilya pa din po until now is Catholic pa din po. And nandun pa din po sila sa ganung practice po. Okay, ito linawin natin. Aminin na natin na ang 10 utos ay sa mga Hudyo. Ito, masakit ang katotohanan. Apo. Ito, maraming maiinis na born again sa akin dito. Mga kapwa ko born again, maaasar kayo sa akin. Pero ako yung nagsasabi lang ng totoo. At sabi rito, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o larawan, rebulto na namang nilang sa impapawid nasa tubig, etc. So, sino ang kausap? Mga Hudyo. Yung mga hyper-dispensationalist, etong turo pwede na pala tayong gumawa ng rebulto. Hindi na, hindi, sa mga Hudyo lang yan. Di ba? Sa mga Hudyo lang talaga yan. Ibig sabihin, pwede tayo kasi sa Hudyo lang bawal. Yung mga hyper, mga made acts, nagtuturo ng ganyan. Sabi ko, hindi. Tandaan nyo po, eto huwag kayong, basahin nyo na lang kahit hindi na natin i-divide ng scripture, kapatid, magbasa ka na lang, Sabi rito, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o larawan rebulto na nilang simpapawid. Huwag kayong yuyukod sa mga yon. Sapagkat yan ay ako'y mapanibuguhin Diyos. Parurusahan ko lahat ng ayaw sa akin. Huwag na lang tayo mag-focus sa parusa Pero bilang taong nananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw mananampalataya ka, gagawa ka pa ba ng rebulto para sambahin mo? Diba? Parang ganito rin yan paano yan? 10 utos yan sa mga Hudyo. Ibig sabihin, pwede na tayong pumatay. Kasi dito, wag kayong papatay. Ikaw, kapatid, bilang, kahit yan ay sa mga Hudyo, the point is, papatay ka ba? Di ba? So, ano ibig ko sabihin nito, kapatid? Yung kahit ba yan ay sa Hudyo o hindi, common sense din sa mga tao, na ikaw, sabihin na natin sa mga Hudyo, pero sa tingin mo ba, ikaw biniyayaan ka ng Panginoon, binago niyang buhay mo, niligtas ka forever, ano yung gagawa ka ba ng rebulto para sambahin yung rebulto na yun?
Diba? Yun yung doon tayo papasok sa sinasabi ko na naging mabuti ang Diyos sa'yo, gagantihan mo ba siya ng kasamaan? Opo. Yun yun. Kaya, hindi ka rin gagawa ng rebulto. Kahit ba yan si mga Hudyo, inutos yan. Tsaka pangatlo, no, karakter ng Diyos ang ano dito, yung issue rito, hindi lang naman pang Hudyo eh. Kasi sabi kasi dito, ano ba yung karakter ng Diyos dito? Sabi rito, sapagkat akong si Yahweh ay siloso, mapanibuguhuin. O ikaw ba, kung mahal mo ang Diyos, pagseselosi mo ba siya? Di ba? Bilang bilang bagong tipan ng Kristiyano, hentil tayo, brad, hentil tayo. Sabihin ng iba, kala ko ba sa mga Hudyo lang yan? Pwede, kung sa mga Hudyo lang yan, sa kanila bawal yan. Sa atin pala, hindi. O ikaw, tanungin kita, bilang isang nasa full grace, ikaw ba ay hindi ka ba naging mabuti ang Diyos sa iyo? Pero ang karakter ng Diyos mapanibuguin Diyos. Pagseselosin mo ba ang Diyos? So sa tingin ko kayo nang sumagot diyan. Oo nga. Sa Hudyo nga, nandun na tayo. Pero ang tanong, license ba natin yan? Para gawin natin yan na gumawa ng rebulto pa rin? So sa tingin ko, wala nang sapilitin dyan, kailan lang ang sumagot. Pero kung ako tatanungin nyo, ba't ko gagawin sa Diyos yan? Ang bait-bait ng Diyos sa akin. Pero mo, nagbigay ng buhay yung tao, no? Nagkatawan tao yung Diyos. Tapos, gagawa ko ng rebulto para, di ba? Parang baptism lang naman niya eh. Kailangan pa ba ng baptism? O ganyan din yan. Kailangan pa bang gumawa niyan? So tingin mo kapatid, yan ang masasagot ko sa iyo kapatid. Sir Emil, nandyan pa ba kayo? Hello? Sir Emil? Ay, Pastor, excuse po. Pa-shoutout daw po yung viewers sa TikTok. Ayan, si Genevieve po, saka sila Redskin. Ano po ba? Teka, hindi ko pa nabasa. Sige, Sir Emil, salamat po sa iyo. Mukhang nagkaroon tayo ng technical issue sa Pero salamat po sa tanong niyo. Sino yung kapatid na Marie? Ayun po sa viewers po sa nakikinig po sila ngayon sa sa TikTok. Nag-live ko po para marami pong mas makakarinig po ng turo ninyo, Pastor. Si Genevieve po, papa-shoutout po siya sa inyo. Okay, sa lahat po ng nanonood po sa TikTok ngayon, maraming salamat po sa inyong pag-attend. Special mention kay Genevieve ba yun? Genevieve, mga nasa TikTok. Mabuhay po kayo, maraming salamat po sa inyong pagdalo. At hindi aksidente kung bakit nilob ng Diyos na mapakinggan yung salita ng Diyos ngayon. May purpose. Magtanong-tanong na po kayo sa buhay nyo, bakit nangyayari sa inyo ito? May purpose ang Diyos kung bakit napapakinggan nyo ang salita ng Diyos na ito. At keep lang po, manood lang po kayo. Observe lang po sa channel namin. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor. Charity po sa ating lahat. Thank you po. God bless. Thank you po, Happy Pastor. Father's Day po, Pastor. Thank you. Thank you po. Thank you po, Pastor. Charito. Thank you, Pastor. Thank you po sa lahat. I love you, God. Good night po. Happy Father's Day po, Pastor. Happy Father's Day po sa inyong mga tatay. Thanks be unto God. Happy Father's Day. Okay, maraming salamat po. Happy Father's Day po sa lahat, sa mga kagaya natin mga tatay. Ako rin po ay tatay rin po. Maraming salamat po sa mga bumati po sa akin, sa inyo po lahat. Mahal na mahal ko po kayo. See you next week po. Maraming salamat po sa inyong pananambahan ngayong gabi.